Kasi ang gusto niya, ayusin muna yung papeles para pag-uwi niya, makakabalik pa. Hindi yung uwi siya tapos wala na siyang trabaho sa Israel. Pinalayang Pinoy ng mga Hamas militant group na si Jimmy Pacheco nakatakda ng umuwi sa ikalawang linggo ng Disyembre. Pilipinas nakikipag-ugnayan na sa iba pang foreign government para sa pagpapalaya ng 17 Pilipino na kasama sa mga bihag ng Houthi rebel group sa Red Sea. 2 Pinoy crew ng MB Central Park na tinangkaring i-hijack sa Gulf of Aden nasa ligtas na kalagayan. Pilipinas nakakuha ng dagdag suporta mula sa Asia-Pacific nations para makapwesto sa UN Security Council. After a while, nung nagkaroon ng pandemic, nagkaroon po tayo ng mga iba't ibang restrictions. Pero ngayon po ay naibabalik na natin na unti-unti yung ating po mga serbisyo na ibinibigay sa ating mga kapwa-tao. At mahigit 300 individual na paglingkuran sa unang araw ng pagbubukas ng bagong klinik ni Kuya. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Sumasa ilalim ngayon sa psychosocial counseling ang Pilipino caregiver na si Jimmy Pacheco na kasama sa pinalaya ng militanteng grupong Hamas matapos ang 49 na araw na pagkabihag. Inaayos na rin ang mga dokumento nito bago umuwi ng Pilipinas. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Nagpapalakas. Magaling na siya. Na-release na siya ng hospital. Of course, meron pa siyang stress. Bukod doon, mahusay na siya. Mahusay na kalagayan niya. Nakalabas na ng hospital ang overseas Filipino workers na si Jelinor Jimmy Pacheco. Si Pacheco ay kasama sa unang batch ng mga pinalayang hostage ng militanteng grupong Hamas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa isang hotel ito ngayon malapit sa embahada sa Israel. Sumasa ilalim din ito sa psychosocial counseling. Makakatanggap din ito ng tulong mula sa Israeli government maging ang pamilya nito. Social Security benefits, binibigyan sila ng parang lifetime na pension eh. So, makukuha niya yun. Kasi nasa batas nila yun eh, kay Israeli o hindi. Kung naapektado sa Israel, binibigyan nila ng tulong. Kung naapektado ng terrorism. Pagdating naman sa Pilipinas, bibigyan din siya ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Inaasahang makakauwi na ng Pilipinas si Jimmy sa ikalawa o ikatlong linggo ng Disyembre para magbakasyon. Sa ngayon, inaayos pa ng Israel at Philippine government ang mga papel ni Pacheco bago umuwi ng Pilipinas. Naubos ang kanyang mga dokumento nang salakayin sila ng militanteng Hamas. At sa kabila ng kanyang sinapit sa Israel, plano pa muli nga magtrabaho sa ibang bansa ni Jimmy. Kasi ang gusto niya, ayusin muna yung papeles para pag-uwi niya, makakabalik pa. Hindi yung uwi siya tapos wala na siyang trabaho sa Israel. Magkakaroon siya ng ayuda, pension, pero gusto pa niya magtrabaho eh. 33 years old lang siya eh. Umaasa naman ng DFA na buhay pa ang isa pang Pilipino na si Noraline Babadilla na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita. Samantala, 17 Pilipino ang nakatakdang tumawid bukas sa Rafah border crossing mula Gaza papuntang Egypt. Ayon sa DFA, mula sa 137 Pilipino sa Gaza, 26 na lamang ang natitira. 111 dito ay nakauwi na. Siyam naman ang desidido na magpaiwan sa Gaza. Opo, desidido sila. Isa madre, isa pamilya, yun ang matitira. Pero tingnan natin, baka mag-desisyon na rin silang umalis. Kasi parami yung umaalis. Dati wala pang 100 o wala pang 90. Ang sabi uuwi. Ngayon, 111 na nakalis. Kung walang magiging aberya sa kanilang pagtawid, Biyernes o Sabado ay inaasahan ng makakauwi sa Pilipinas ang mga ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinalaya na ng Hamas ang 17 pangbihag sa Gaza kasama ang isang 4 na taong gulang na bata. Samantala, nakaramdam naman na matinding ginhawa ang mga sibilyan na naipit sa gulo sa Gaza Strip dahil sa malayang pagpasok ng humanitarian aid sa Palestinian enclave. Ito ang balita ni Rejan Bolivar.
and we will not stop working until every hostage is returned to their loved ones. Kasama sa bihag ng Hamas ang isang 4 na taong gulang na bata na si Abigail Idan na pinalaya kahapon, November 26. Ngayon ay ligtas na itong nasa ospital sa Israel kasama ang kanyang lolo upang matignan ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Ito ang ikatlong batch ng mga hostage na nirelease ng militanteng grupong Hamas, kabilang 13 Israeli, 3 Thai nationals at 1 Russian citizen. Kasabay nito, pinalaya na rin ang 39 na Palestinian prisoners mula sa Israeli jail. Sa isang pahayag, inanunsyo naman ng Hamas na nais nitong pahabain pa ang unang napagkasunduang 4-day truce sa Israel kung mas maraming nakadetining Palestinians ang palalayain. Nais din ni Pangulong Biden na magkaroon ng mas mahabang tigil putukan upang mas maraming bihag ang mailabas ng Hamas. I've been advocating a pause in the fighting for 2 purposes: to increase the assistance getting into the Gaza civilians who need help and to facilitate release of hostages. Samantala, nakaramdam naman ng matinding ginhawa ang mga sibilyan na naipit sa gulo sa pagitan ng Israel at Hamas. Ito ay dahil daan-daang mga humanitarian aid truck ang malayang nakapasok sa Palestinian enclave dulot ng ceasefire. Tubig, pagkain, medical at mga pangunahing pangangailangan ang inihatid ng iba't ibang bansa at ng mga humanitarian organizations sa Gaza. Ayon sa United Nations, matapos nitong matanggap ang tubig ay agad-agad uminom ang mga ito. Subalit bagaman nagpapatuloy ang pagdating ng tulong, nangangamba pa rin ang mga mamamayan sa Gaza sa pagsisimula muli ng pagbobomba at paninigurado ng Israel na walang matitirang miyembro ng Hamas sa lugar. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan ng Pilipinas sa iba pang foreign government para sa pagpapalaya ng 17 Pilipino na kasama sa mga bihag ng Houthi rebel group sa Red Sea. Sinabi ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak na mayroon na ang pakikipag-usap na ginagawa ang gobyerno sa pamahalaan ng iba pang mga bansa para sa ligtas na pagpapauwi sa mga Pinoy seafarer na lula ng Galaxy Leader cargo vessel. Muling binigyan diin ng DMW official na hindi madali at maselan ang sitwasyon ng mga ito. Bagaman bihag ng mga rebelde, nauna nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na base sa impormasyon ng kanilang natanggap, nasa ligtas pa ring kondisyon ang mga Pilipinong tripulante. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na nasa ligtas ng kalagayan ang 2 Pilipinong tripulante kabilang sa mga crew ng MV Central Park. Ang MV Central Park ay ang chemical tanker na tinangkang i-hijack sa Gulf of Aden. Agad namang rumusponde ang USS Mason at isang Japanese Maritime Self-Defense Forces ship kaya napigilan ang tangkang pag-takeover. May 22 crew ang barko na galing sa iba't ibang bansa. Agad na sisimula ng National Amnesty Commission ang pagtanggap ng aplikasyon para sa amnestiya ng mga rebeldeng grupo. Ayon sa NAC, malaking hakbang ito ng administrasyon tungo sa tuluyang pagbabalik loob ng rebeldeng grupo sa pamahalaan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Marami po ito sila, ma'am, na nag-surrender na po sa ating mga law enforcers, kaya lang marami silang kaso. So napakagandang adhikain ng presidente na yung isang tao na nagbalik loob ay mabigyan na siya ng karapatang mamuhay ng tahimik. Pagbabalik ng civil rights o mga karapatan ng isang Pilipinong sumusunod sa batas. Ito ang pangunahing matatamasa ng mga sumukong dating miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA, sakaling mabigyan ng amnestiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NAC Chairperson Lea Tanodra Armamento, sa oras na tuluyang maaprubahan ang aplikasyon na amnestiya ng mga dating miyembro ng rebeldeng grupo, maibabalik ang kanilang mga karapatan kabilang na ang pagseserbisyo sa gobyerno. So lahat ng kanyang civil and political rights, like the right to vote, the right to be elected to a public office, the right to be appointed sa government office, ito po ay binabalik ng amnesty. So binibigyan natin sila ng pagkakataon na magiging productive members ng ating komunidad.
Gayunman, hindi lahat ng nagbalik loob ay maaaring mabigyan nito. Malinaw ang nakasaad sa Proclamation number 404 na hindi sakop na mabibigyan ng amnestiya ang nakagawa ng krimen tulad ng kidnap for ransom, massacre, rape, terrorism, crimes committed against chastity sa ilalim ng Revised Penal Code, lumabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at mga tinukoy na krimen ng United Nations. Very particular ang sa CPP-NPA because they were designated by our Anti-Terrorism Council as terrorists. So, ang covered lang dito are those who have already, who are former rebels. So, ibig sabihin, ma'am, nagbalik loob sila sa gobyerno. Bukod sa CPP-NPA former rebels, bibigyan rin ng amnestiya ang mga miyembro ng Alex Buncayao Brigade, Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF. Ayon sa NAC, kapag na-concur na o sinang-ayunan ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso ang proklamasyon na ito ng Pangulo, ay agad silang tatanggap ng aplikasyon para sa mga nagnanais na makakuha ng amnestiya ng gobyerno. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naging matagumpay ang isinagawang 3 araw na Philippine-Australia Maritime Cooperative Activity ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito ay kahit nag-shadow o inikutan ng Chinese fighter jets ang aircraft ng Pilipinas na kasama sa nagsasagawa ng maritime drill kahapon sa may area ng Hubor Reef na bahagi ng Kalayaan Group of Island. Sinasabing nangyari ang insidente kahapon ng umaga. Ayon kay AFP Chief of Staff, General Romeo Bronner Jr., successful ang isinagawang Joint Maritime Patrol ng dalawang bansa, walang naitalang untoward incident at wala ring nasugatan. Bukod sa aerial drill, nagsagawa rin ng maneuvering exercise ang mga barko ng Pilipinas at Australia sa may karagatang sakop ng Busuanga, Palawan. Layo na naturang maritime cooperative activity na mapaigting at mapalalim pa ang partnership ng Pilipinas at Australia. Tulong muna bago balita. Nagkalat na langis sa kalsada ang itinuturong dahilan ng pagkakaaksidente ng isang rider sa Santo Tomas, Batangas. Agad naman itong sinakluluhan ng UNTV News and Rescue Team. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Sugatan ng isang motorcycle rider matapos sumemplang sa barangay San Roque, Santo Tomas, Batangas. Nagkalat na langis sa kalsada ang tinuturong dahilan ng pagkakaaksidente nito. Ayon naman sa traffic enforcer, mabilis at nakatutok ang sinasakyang motorsiklo nito sa kasunod na tricycle. Masyadong mabilis ang takbo niya, ay namembre, no? Biglang nagpreno, nang una ay gumulong. Okay, nauna siya doon sa kanyang motor. Possible dislocation ang tinamo ng pasyente sa kanang balikat at maliit na gasgas sa kanang daliri na agad namang nalapatan ng Pangunang Lunas ng UNTV News and Rescue Team na noon ay malapit lang sa pinangyarihan na aksidente. Tumanggi na magpadala pa sa ospital ang biktima. Sinakluluan din ng UNTV News and Rescue Team ang 19 taong gulang na rider matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa isang SUV sa Masterson sa Avenue Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Nagtamo ng sugat sa kanang binti at paa ang biktima at nilapatan ng Paunang Lunas ng rescue team. Ayon sa biktima, bigla na lang umanong sumulpot ang SUV at nabangga niya ito. Matapos malapatan ng Paunang Lunas ang biktima ay dinala ito sa Northern Mindanao Medical Center. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bubuksan ng muli bukas sa mga motorista ang Lagos Nilad Underpass sa Maynila matapos na sumailalim sa 6 na buwang rehabilitasyon. Umaasa naman ang mga motorista na malaking kabawasan nito sa traffic, lalo pa ngayon na panahon na ng holiday season. Ito ang balita ni JP Nunez.
Dati kasi pag yung hindi pa nagawa yan, rough road kasi dyan, kaya yung sasakyan hindi masyado makausad. Nagme-minor kami dyan talaga. Malubak yan, saka madulas. Marami na aksidente. Mga motor. Mayo ngayong taon nang pansamantalang isara sa mga motorista ang Lagusnilad Underpass sa Maynila. Reklamo ng mga ito, lubak-lubak ang kalsada dito at madalas na may tagas ng tubig. Kaya marahan ang usad ng mga sasakyan na nagiging dahilan ng mabigat na trapiko. Kaya naman nagpasya ang Manila Local Government, katuwang ang Department of Public Works and Highways, na isailalim sa rehabilitasyon ang underpass kung saan nagsagawa ng concreting at upgrade sa drainage at pumping system nito. Matapos ang 6 na buwang rehabilitasyon, inianunsyo ng Manila Public Information Office na muli na itong bubuksan sa mga motorista bukas, araw ng Martes, November 28 simula alas 8 ng umaga. Ayon sa ilang mga jeepney driver na dating dumadaan sa Lagusnilad, mula nang isara ang underpass, inaabot na sila ng ilang oras para lamang mabuo ang isang ruta ng balikang biyahe. Lalo pang matagal nila ang biyahe kapag rush hour dahil sa dami ng mga motorista at mga pasahero. Ang Lagusnilad Underpass ang nagsisilbing daanan ng mga nanggagaling ng Quiapo, Binondo, Santa Cruz na papuntang Pasay. Sa rerouting plan na ipinatupad sa lungsod, mayroon silang mga stoplight na dadaanan at ilang kalsada rin ang iikutan bago makarating ng Taft Avenue papunta sa kanilang mga ruta. Kapag nabuksan nila ang Lagusnilad, malaking bawas ito sa oras ng kanilang biyahe dahil isang diretsong kalsada na lang ang kanilang dadaanan. At dahil sa mas mabilis na biyahe, mas marami silang ikot na magagawa, kaya't inaasahan na makadadagdag din ito sa kanilang mga kita. Medyo siyempre humina ang kita, siyempre sa oras, talo kami sa oras. Sabi mo na lang, pag ground trip, mga 4 na oras bago kami makarating sa ruta namin. Buti naman para makaluwag na. Para makarami na ng biyahe. Hindi naaabot ng 2 oras. Dahil traffic. Nauna nang sinabi ng Manila LGU na dapat ay noong Setyembre pa natapos ang rehabilitasyon ng Lagusnilad, pero naurong ito ng Nobyembre dahil nagkaroon umano ng delay sa proyekto. Nasa 75 million pesos ang kabuuang pondo na inilaan sa proyekto para maisaayos ang bahagi na kinakailangang makumpuni sa underpass. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Abiso po sa mga motorista, magpapatupad ng dagdag presyo sa diesel at kerosene ang mga kumpanya ng langis bukas, araw na Martes, November 28. Sa abiso ng mga oil company, tataas ng 30 sentimos kada litro ang presyo ng diesel, habang 65 centavos naman ang dagdag sa presyo ng kerosene. Samantala, wala namang magiging paggalaw sa presyo ng gasolina. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents na ihahatid ni Marvy Delphine mula sa Australia. Marvy, kumusta ang klima ngayon dyan sa Australia? Magandang hapon sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Dito sa dako ng Perth, Western Australia, nitong nakaraang linggo, nakaranas ng extreme weather conditions dahil sa week-long heat wave. Bagamat hindi pa summer season dito, sunod-sunod na temperatures above 36 degrees Celsius ang naitala, habang may mga ilang lugar sa estado na umabot pa sa 49 degrees Celsius. Kaya itong extreme heat ay nagdulot ng bushfires sa northern suburbs. Halos 2,000 hectares ang natupok. At ayon sa Department of Fire and Emergency Services, under control naman na ang bushfire at naging malaking tulong ang pagbaba ng temperatura at sa konting rain showers overnight. Pero may mga underground fires pa rin na binabantayan ang firefighters. Monica? Sige Marvy, bigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig.
Gumalaw sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon ang pinakamalaking iceberg sa mundo ayon sa mga siyentipiko. Ang Antarctic iceberg na tinawag na A23A ay halos 3 beses ang laki sa New York City at may bigat na halos 1 trillion metric tons. Ang iceberg ay na-stranded matapos itong ma-stuck sa Weddell Sea. Nakita ng grupo ng mga scientifico mula sa British Antarctic Survey ang paggalaw ng iceberg sa tulong ng malakas na hangin at agos ng tubig. Ayon kay Olivier Marsh, isang glaciologist, maaari umanong lumipis ang iceberg over time at nagkaroon ng extra buoyancy kaya ito naalis sa ocean floor at nagsimulang lumutang. Maaari naman aniya itong tumigil sa South Georgia Island. Nagpulong ang 3 foreign ministers mula sa Japan, China at South Korea sa Busan kahapon November 26. Layo nitong muling buksan ang kooperasyon sa pagitan ng 3 bansa. Ito ang balita ni Trisha Rino. Hindi na magkakaroon ng pagkakataon magkita-kita ngayong taon ng mga leader ng China, Japan at South Korea. Subalit nagkasundo ang 3 foreign minister na sina Wang Yi ng China, Park Jin ng South Korea at Yoko Kamikawa ng Japan na magkita sa South Korea Port of Busan para sa 10th Trilateral Foreign Ministers Meeting. Nais ng mga top diplomats na muling palakasin ang kanilang ugnayan sa gitna ng mga hindi pagkakaunawaan at tensyon. Ang summit sa pagitan ng Beijing, Seoul at Tokyo ay napagkasunduan na ganapin taon-taon mula pa noong 2008. Subalit ito ay naantala dulot ng COVID-19. Kaya naman ang huling pagkikita ng mga leader mula sa 3 bansa ay noong 2019. Sa 100-minute talks ng 3 ministro na pag-usapan ang iba't ibang punto gaya ng security, economy at technology. Nagkaroon din ng pag-uusap para sa pinaplanong Trilateral Summit. Sa isang bilateral talk, kinundina naman ni Minister Park at Minister Kamikawa ang ginawang paglulunsad ng spy satellite ng North Korea. Dahil naman sa isinagawang makasaysayang trilateral meeting ng Japan, South Korea at Estados Unidos noong Agosto, nagkaroon ng magandang usapin sina South Korea President Yoon Suk-yeol at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Dito na isaayos ng 2 ministro ang matagal nang hidwaan dulot ng kasaysayan ng 2 bansa. Sa ngayon wala pang itinuturong timeframe ang foreign ministers para sa gaganaping summit ng 3 bansa. So we want to have a discussion considering the strategic and comprehensive significance of trilateral cooperation. Our efforts towards the summit meeting. As for the date of the summit, this is not yet decided, but we hope this is going to be held as soon as possible at an appropriate timing, and we intend to provide our utmost support to the chair country. Trisha Rino, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Libo-libong tao ang nakibahagi sa mga protesta sa buong Italy upang manawagan na pusain ang karahasan laban sa kababaihan. Nagtipon ang karamihan ng tao sa Milan at Naples at nagkaroon ng gridlock sa gitna ng kabisera, ang Roma. Kasabay nito ang International Day for the Elimination of Violence Against Women na ginugunita tuwing November 25. Ayon sa pinakahuling datos ng Interior Ministry ng Italy, 106 na ang kasalukuyang bilang ng napatay na kababaihan ngayong taon sa bansa kung saan 55 sa kanila ay mismong karelasyon o dating kasintahan ang suspect. Pinaghihinalaang hate-motivated crime ang pamamaril at pagtatamo ng sugat ng 3 estudyante sa Vermont, USA. Patuloy naman ang paghahanap ng mga pulisya sa suspect na sangkot sa insidente. Ito ang balita ni Justin Masakayan. 3 college students na may lahing Palestinian ang sugatan gabi ng Sabado, November 25 sa pamamaril ng hindi kilalang gunman sa Burlington, Vermont, USA. Natukoy ng paunang investigasyon ng Burlington Police Department na 2 sa 3 estudyante ay mga US citizens at ang ikatlo ay legal na residente ng Estados Unidos na lahat ay nasa 20 taong gulang. Batay sa ulat ng pulisya, hinarang ng isang lalaki na may dalang handgun ang mga estudyante
at bigla na lamang itong namaril sa labas ng bahay ng isa sa mga kamag-anak ng biktima na kanilang binisita para sa Thanksgiving holiday. Nanatili pa rin ang 3 biktima sa pangangalagang medikal. 2 sa mga ito ay stable na ang kalagayan habang ang isa ay nagtamo ng mas malubhang pinsala. Sa pahayag naman ni Burlington Police Chief John Murad, pinaghihinalaan ang insidente na isang hate-motivated crime at patuloy pa rin ang paghahanap sa suspect. Samantala, kinilala ng mga pamilya ang mga biktima na sina Hisham Awartani, isang estudyante sa Brown University sa Rhode Island, Kinan Abdel Hamid, estudyante naman sa Haverford College sa Pennsylvania, at si Tassin Ahmed na nag-aaral sa Trinity College sa Connecticut. Ang pamamaril ay nangyari sa gitna ng pagtaas ng mga anti-Islamic at anti-Semitic incidents na iniulat sa buong Estados Unidos mula nang magsimula ang gyera sa Middle East noong October 7. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Australia, ako si Marvy Delfin. Magandang gabi. Nakakuha pa ng mas maraming suporta ang Pilipinas mula sa Asia-Pacific region para magkapwesto sa United Nations Security Council o UNSC matapos umanong kumbinsihin ng ilang mambabatas. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Malaking bagay po na makuha ang seat ng United Nations Security Council, lalo na't may kinakarap tayong problema sa West Philippine Sea. Tuloy-tuloy ang kampanya ng Pilipinas para makakuha ng pwesto sa United Nations Security Council o UNSC. Sa katatapos na 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum o APPF, sinabi ni Senate President Juan Miguel Mig-Zubiri na nasa 17 bansa mula sa rehiyon ang nagpahayag ng suporta na magkaroon ng non-permanent seat ang Pilipinas sa Konseho para sa terminong 2027 to 2028. Naniniwala ang mambabatas na makatutulong ito sa Pilipinas sa gitna ng issue sa West Philippine Sea. Pag may seat ka na sa Security Council, nandyan din po yung China, it's a permanent member. And the superpowers are all there. Of course, we can make an appeal. Yung pag-upo natin dyan, di dahil naghanap tayo ng gera. Ang pag-upo natin dyan ay pag-apela sa mga kasamahan natin sa Security Council na kung pwede, wag mag-escalate ng tensions dito sa region na ito. Wag sana mangharas, di ba? Wag sana manggulo. Wag bang bully and a stronger voice in the UN. Mangangailangan ng Pilipinas ng 2/3 na boto mula sa halos 200 miyembro ng UN General Assembly sa ilalim ng UN Charter kasama sa mandato ng UNSC ang pagpapanatili sa international peace and security, pag-imbestiga sa mga sigalot o mga sitwasyon na maaaring magdulot ng tensyon at pagtukoy sa mga banta sa kapayapaan at magrekomenda ng mga hakbang na dapat ipatupad. Obligado ang UN member states na sundin at ipatupad ang mga desisyon ng UNSC na naaayon sa UN Charter. Sa ngayon, mayroong 15 miyembro ang UNSC, 5 ang permanent members na binubuo ng China, France, Russian Federation, United Kingdom at Estados Unidos, habang 10 naman ang non-permanent members na may 2 taong termino. Una nang sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na kung magkakapwesto ang Pilipinas sa UNSC, magkakaroon din ng boses ang bansa sa mahahalagang issue na kinahaharap ng mundo. Noong nakaraang taon, umapela ng suporta sa UN General Assembly si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan naniniwala itong makatutulong sa Konseho ang naging karanasan ng Pilipinas sa peace building, gayaan niya sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Sakaling makakuha ng non-permanent seat, hindi ito ang unang beses na magkakapwesto ang Pilipinas sa naturang Konseho. Naging miyembro na rin noon ng Pilipinas noong 1957, 1963, 1980 to 1981 at 2004 to 2005. Isasagawa ang botohan sa 81st UN General Assembly sa taong 2026 kung saan makakalaban ng Pilipinas ang bansang Kyrgyzstan. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nirerespeto ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aralan ng panukalang pakikipagtulungan sa gagawing investigasyon ng International Criminal Court kaugnay sa war on drugs. Sa isang panayam, sinabi ng Vice Presidente,
na iginagalang niya ang anumang desisyon ni PBBM bilang siya ang chief architect ng ating foreign policy. Gayunman, iginiit ni VP Sara na makikipag-ugnayan pa rin sila sa tanggapan ng Department of Justice upang iparating ang kanilang pagtutol hinggil sa planong investigasyon ng ICC sa war on drugs ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naaresto kahapon sa Ninoy Aquino International Airport ang isang blacklisted Chinese national. Palisana patungang Guangzhou, China, si Zhu Xingxing noong linggo nang maaktuhan ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa Terminal 3. Si Zhu ay may deportation order noon pang Enero 2023 dahil sa overstaying at pagtatrabaho sa isang online gaming company na may expired na lisensya. Sa ngayon ay nakadetine ito sa warden facility ng BI sa Taguig habang inaayos ang kanyang deportation. Muling magsasagawa ng electrical maintenance activity ang Manila International Airport Authority sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport sa darating na Miyerkules, November 29. Kaugnay nito, inanunsyo na miyaan na magkakaroon ng 3 oras na power interruptions sa Terminal 3 ng NAIA mula 12:01 a.m. hanggang 3 a.m. sa Miyerkules. Tiniyak naman ng management na may mga naka-backup na generator sets upang masiguro na hindi maapektuhan ang flight operations sa oras ng power interruption. Magiging fully operational din ang lahat ng check-in counters, immigration booths, security scanners, at iba pang pasilidad. Gayunman, may ilang bahagi ng terminal ang magkakaroon ng limitadong supply ng kuryente. Nanawagan ang iba't ibang labor groups sa taasan pa ang sahod ng mga empleyado sa pamahalaan. Matagal na rin nila ipinapanawagan na alisin na ang kontraktualisasyon at gawin ng regular ang lahat ng empleyado. Ito ang balita ni Dante Amento. Bawat pagtatapos ng taon ay lagi kami nag-aalala kung may trabaho pa ba kami sa susunod na taon. Bukod sa maliit ang kita, job order o kontraktual lamang ang maraming empleyado sa pamahalaan, kaya walang katiyakan sa kanilang hanap buhay. Dagdag pa dito ang patuloy na pagtaas ng inflation o pagmahal ng presyo ng bilihin tulad ng pagkain. Kaya lalong hindi sasapat ang tinatanggap na sahod ng empleyado sa gobyerno. Sa hanay ng mga kauni sa gobyerno ngayon, sa local government units, sa national government agencies, sa state universities at colleges, ay ang napakamababang posisyon, tumatanggap po lamang ng 13,000 pesos per month. Sa 2.8 million umanong nagtatrabaho sa gobyerno, nasa 800,000 rito ang kontraktual lamang. Ayon sa iba't ibang government workers organization tulad ng Alliance of Concerned Teachers o ACT, Alliance of Health Workers at Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o COURAGE, batay sa pag-aaral, kailangang nasa mahigit 1,000 ang kikitain ng isang nagtatrabaho kada araw para maibibigay ang sapat na pangangailangan ng kanyang pamilya na may 5 miyembro. Ito umano ay aabot sa 33,000 pesos na living wage. Naniniwala ang mga ito na may sapat na pondo ang pamahalaan para sa panukalang ito. Kasama po ang mga manggagawang pangkalusugan sa panawagan para sa 33,000 minimum wage sa salary grade 1 na mga nasa gobyerno. At katulad ng sinabi ng ating mga kasama, hindi na po talaga nakakasapat ang ating sweldo sa ngayon. Binigyang diin ng mga ito, napakaraming ginagawa ng mga empleyado ng pamahalaan tulad ng mga health worker at guro, pero kulang na kulang ang bayad sa kanilang serbisyo. Ano po nadagdag? Nadagdagan po ang confidential and intelligence pass, nadagdagan po ang trabaho ng kaguruan, nadagdagan po ang mga mag-aaral na aming tinuturuan, at nabawasan po ang mga bakasyon ng mga guro, benepisyo sa eleksyon, overtime pay, at yung tinatawag nating mga learning walls. Bukod sa government employees, gusto rin nilang magawa ito sa pribadong sektor. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Magtataas ang PhilHealth ng halaga ng benepisyo para sa mga case rates nito. Hiling naman ng grupo ng mga ospital, isama na sana ang lahat ng mga package sa aumento. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Kailangan na rin nating itaas yung ating case rate packages para mas maging responsive at meaningful yung ating coverage at sa ganito bababa yung gagastusin ng mga miyembro natin at pasyente sa kanilang pagpapaospital. Aabot sa 30% ang itataas na mga case rates benefits ng PhilHealth simula sa 2024. Ayon sa ahensya, kailangan nilang isabay ang mga ibinibigay na benepisyo sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pangunahin naging consideration dito ay itong inflation, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin at syempre sa inflation, apektado din yung cost of hospitalization, cost of medical care. Kinumpirma naman ng Private Hospital Association of the Philippines na malaki ang itinaas ng presyo ng kanilang gastos sa operasyon. Nung mag-umpisa po yung COVID natin pandemic, tumaas ng at least 20 to 25% po ang gastusin ng ating mga miyembro na out of pocket. Ang hiling ng grupo ng mga pribadong ospital, taasan ang lahat ng packages dahil 11 taon na nilang hindi nagbabago ang halagang sinasagot ng PhilHealth sa bill ng mga pasyente. Sana po dapat across the board na kasi lahat naman po ay apektado niyan nung inflation po natin. Ayon naman sa grupo ng mga dialysis patients, malaking tulong kung tataasan din ang halaga na cover ng PhilHealth sa kanilang pagpapagamot. Ang binibigay po ng PhilHealth ay 2.6. So dahil nagtaas na po yung dialysis, pag sumasalang po kami at taga-avail ng PhilHealth, may cash out po kaming binabayaran. So medyo mabigat po sa amin yun dahil maabot po ito ng 500 pesos. So kung matutuloy po itong adjustment ng PhilHealth, malaking bagay po. Lalo na mababawasan yung cash out o kaya may mga benepisyo madadagdagan. Una nang ipinatupad ng PhilHealth ngayong taon ang dagdag ng hemodialysis sessions sa 156 mula sa 90. Dinagdagan na rin ang para sa acute stroke na mula sa 28,000 pesos ay ginawa nitong 78,000 pesos. Ang ischemic stroke naman ay mula 38,000 ay naging 80,000 na. Isa sa magkakaroon ng malaking pagtaas sa susunod na taon ay ang benepisyo para sa breast cancer na itataas naman sa 1 milyong piso kada taon. Ayon sa PhilHealth, babalang kasi nila ang guidelines ng benefits increase kung saan nakapaloob ang mga sakit na isasama dito. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa kauna-unahang pagkakataon, idinaos sa Malaysia ang e-Mobility Asia kung saan itinampok ang iba't ibang klase ng electric vehicles at accessories nito. Layo ng event na maipromote ang kagandahan ng paggamit ng electric vehicles sa buong Asia. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Naging matagumpay ang kauna-unahang e-Mobility Asia na ginanap ng nakaraang linggo dito sa Malaysia. Layunin nitong magkatulungan ang mga bansa sa Asia para sa ikasusulong ng electric vehicles sa rehiyon. Para lumaki at mapalawak natin yung industriya, kailangan natin ng bawat isa. So, ganun ang ginagawa ng AFEMA. To that end, we also hope to collaborate with our neighbors in ASEAN, whether they are from Vietnam, Thailand, Singapore, Philippines, etc., to complement each other's strength. At alam nyo bang may malaking potensyal din ang Pilipinas pagdating sa supply chain ng ilan sa materyales ng electric vehicles? We have the critical minerals in the Philippines. So tingin natin we can play a role in the battery manufacturing. So not all ASEAN members have that, diba? At isa nga sa tampok sa e-Mobility Asia ay ang iba't ibang bagong labas ng mga electric vehicles tulad lang ng electric van. Parang kamukha siya ng mga vans din natin sa Pilipinas. Ang pinagkaiba nito, pure electric. At sabi nga ni Ms.
Chinle, mas less maintenance to. Pero silipin natin sa loob. Can we have a tour on the... May cargo volume capacity ito na 7 cubic meter at pwede ring i-convert sa passenger type van. So this van currently has the longest range in the whole market with up to 400 kilometers. It has a battery size of 86.1 kilowatt-hour. And then this van is actually available in window and panel van. So it means hindi lang siya for cargo, pwede rin siya for passengers. How many passengers can fit? 12-seater. 12-seaters. And electric to, ha? Bukod sa electric van, meron ding electric cargo truck, smart car, at iba't ibang electric bikes na bagong labas. Manatiling nakatutok sa programang Manibela tuwing linggo upang mapanood ang mga bagong labas na electric vehicles. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasa halfway na ang eliminations ng UNTV Cup Season 10, kaya naman asahan ito todo ng mga koponan ng kanilang laro sa hardcourt, lalo na ang mga nanganganib na hindi makaabante sa next round. Bukas tampok ang triple header game sa Paco Arena sa Maynila. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Malapit nang matapos ang first round eliminations ng 10th season ng Liga ng Public Servants. Nahati sa dalawang group ang 14 na team na nagtutuos para sa championship cash prize na 3 million pesos. Single round robin ang format ng eliminations, kaya may tig-6 na game ang bawat koponan. Ang top 5 ang aabante sa next round, habang ang rank 6 at 7 ay magpapaalam na sa liga. Kaya naman asahan ang mas exciting na ball games sa triple header bukas, araw ng Martes na gaganapin sa Paco Arena sa Maynila. Sa first game, alas 2 ng hapon, sisikapin ng nagbabalik na DOJ Beacons na makapasok sa win column laban sa mas nag-improve na Ombudsman Grapbusters. Wala pang talo ang Ombudsman sa kanilang 2 laban, habang ang DOJ ay wala pang panalo sa 3 laban. Dahil dyan, nasa must-win situation na ang Beacons. Meantime, Reguera. So mag-a-adjust kami ulit, panibagong approach siguro. Ibayin naman namin yung atake para sa susunod na game. More practice pa, dadagdagan pa namin. And then, siguro mas gagawin na lang namin mas simple yung mga ipapagawa namin sa kanila. Kasi nung practice naman namin, execute naman nila lahat. But iba siguro kapag game situation lang. Kailangan namin sigurong mag-double time dun sa aming effort, sa rebounds, tsaka yung 50-50 balls, and then yung running game namin, medyo, tsaka yung transition namin. Kailangan namin magawa yun, from offense to defense. Sa second game, nasa must-win situation na rin ang rookie team DFA Emissaries. Babanggain ng DFA na nasa dulo ngayon ng ranking sa Group B ang top team sa kanilang group na DNR Warriors. Alas 3:30 ng hapon. Parukaw. Dropping it off. Siyempre, game plan pa din. At the same time, watch kami ng film dun para sa next kalaban. Siyempre, yung gelling pa din, continuous naman eh. Yung learning kasi continuous sa team, lalo bago yung team. Yung gelling talaga. Tapos, siyempre, practice, more practice. And yung execute na ng game plan, we should be fine sa next game. At sa main game, magkakaalaman naman sino ang makakasungkit ng ikatlong panalo sa sagupaan ng NHA Home Masters at Judiciary Matches. Alas 5 ng hapon, kapwa may tig-2 panalo at 1 talo ang NHA at Judiciary. Matagal na rin naman namin silang kalaban, kailangan play hard lang kami. Kung ano man yung pinapractice namin dun sa aming training, kailangan ma-execute namin sa game namin. Mas mag-a-adjust kami sa defense namin. Kasi sa offense wala naman kaming problema. Nagka-problema lang talaga kami sa defense namin. Siguro more aggressive.
mapapanood pa rin ng live ang UNTV Cup triple headers sa YouTube channel ng UNTV Sports. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ibang balita ito. Paano ba manligaw ang mga agila? Kung curious kayo, eto na may nakasaksi ng ligawan ng magsing-irog na agila. Sa isang pambihirang pagkakataon na kunan ng larawan ng aerial courtship o ligawan ng critically endangered Philippine eagles. Ang mga larawan ay ibinahagi ng Mount Apo Natural Park Protected Area Management Office ng Department of Environment and Natural Resources. Ayon sa mga eksperto, ang eagle mating ritual ay kung saan nagpa-perform ng aerial acrobatic ang babae at lalaking agila pataas sa kalangitan. Pagkatapos ay mistulang maghahawak o mag-holding hands ang kanilang mga talons o claws habang parang sumasayaw sa ere pababa. Magbibitiw lamang ang hawakan ng kanilang claws o mga kuko kapag malapit na sa ground. At pagkatapos ito, sila ay monogamously mated for life. Ibig sabihin, hindi na maghahanap ng iba pang kapareha dahil sila ay forever loyal sa kanilang partner. Kaya mapapasana all ka na lamang talaga. Matatagpuan ang bagong lokasyon ng klinik ni Kuya sa Metro Manila sa Marikina City. At sa pagbubukas ito ngayong araw, ay hatid nito ang libreng medical services para sa mga kababayan nating nangangailangan na kanila naman sinamantala at nagbigay ng malaking alwan sa ating kapwa. Umabot sa mahigit 300 individual ang napaglingkuran sa libreng serbisyo ng klinik ni Kuya. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. After a while, nung nagkaroon ng pandemic, nagkaroon po tayo ng mga iba't ibang restrictions. Pero ngayon po ay naibabalik na natin na unti-unti yung ating po mga serbisyo na ibinibigay sa ating mga kapwa-tao. At kasama po ang MCGI o ang members ng Church of God International. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon una sa lahat at sa mabuting pagkakataon na mayroon tayo, may pagpatuloy po ang ating mga serbisyo sa ating mga kapwa-tao. Sa isang makasaysayang okasyon, opisyal nang binuksan ng klinik ni Kuya ang kanyang mga pintuan sa bago nitong tahanan sa lungsod ng Marikina. Ang klinik ni Kuya ay isang inisyatibang pangkalusugan na nagsimula bilang isang segment sa Good Morning Kuya noong 2007. Lumaki ang klinik ni Kuya bilang isang tanglaw ng pangangalaga sa kalusugan para sa mga nangangailangan. Upang palawakin ang kanyang saklaw at epekto, isinasagawa ng klinika ang araw-araw na medical mission sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas at umaabot pa sa iba't ibang komunidad sa ibayong dagat. Inilunsad naman ni Kuya Daniel ang 24/7 digital clinic noong panahon ng pandemya upang maipagpatuloy ang serbisyo kahit sa pinakamahirap na krisis pangkalusugan na nararanasan natin sa makabagong panahon. 3 mobile dental and optical clinics din ang kasalukuyang lumilibot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang bagong klinik ni Kuya ay matatagpuan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Layo nitong ituloy ang mas pinalawak na kawanggawa para sa mga nangangailangan. Open po ito para sa lahat. Ano man po ang inyong religion, ano man ang inyong political affiliation, wika, kulay, lahi, probinsya,
kung kami po ay merong maipagsisilbi sa inyo, bukas po ang atin pong MCGI Clinic dito po sa ating Transient Home sa Marikina City. At ito po, kagaya na ating sinasabi, kumpleto naman po dyan. Meron na din po tayong iba't ibang mga serbisyo para sa atin pong mga kapwa-tao. Makakaasa po kayo sa anumang paraan, higit po kami na makakatulong sa inyo. Kami po ay nakabukas. Pagdamutan po ninyo ang aming munting makakayanan. Sa uli po, lagi nating pag-asa ay ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon sa atin na sa isang maliit na paraan, kami naman po ay maging maliit na kasangkapan makarating po sa iyo. Ang registration sa clinic ni Kuya ay nagsisimula mula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga, tuwing Biyernes para sa lahat ng mga nais mag-avail ng free medical services. Kabilang sa mga serbisyo dito, ang General Adult Consultation, Pediatrics, Optical with free reading classes, Ophthalmology, Dental Extraction, OB-GYN Consultation, ENT at libreng gamot. Ito'y holistic sa kabuuan ay napakalaking tulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Dito nga sa MCGI Cares, hindi lang naman material o physical ang pagtulong. Ang pinakamahalaga ay yung moral, spiritual na upliftment and development ng mga tao dahil ito higit sa lahat yung kailangan din natin. MCGI Cares, the legacy lives on. Ito siguro yung gusto nating mensahe na iparating sa ating mga kababayan dito sa Marikina. Halos 3 taon na rin ang nakaraan mula nang huling magpatingin sa doktor ang senior citizen na si Nanay Nilda. Aniya, sa kanyang edad ngayon, may nararamdaman na siyang sakit sa bandang puso, ngunit iwas siyang magpa-check up dahil na rin sa problemang pinansyal. Dahil wala naman kaming pambayad, mahirap lang din naman kami. Kaya nga nung malamang meron dito, agad ako nagpunta. Kasi nararamdaman ko dito sa aking puso, para bang pag yung umaatake siya na, parang masakit siya na, parang ako'y napapan, parang hinahalupa yung aking bituka, saka dito, tago sa likod ko. Kaya gusto kong mapatingnan din siya. Kaya hindi maitago ni Nanay Nilda ang galak na nararamdaman matapos makalibre ng check-up at gamot sa klinik ni Kuya. Bonus pa dahil malapit lamang ito sa kanila. Ang housewife naman na si Anjona Lee Reganot, hindi na pinalampas ang pagkakataong makapagpatingin ng libre. Dala ang kanyang kinder 1 na anak na aniya pabalik-balik lamang na nagkakaubo at sipon. Sabay silang nagpa-check up sa klinik ni Kuya. Nakaraang buwan, kasi nga sa sobrang hirap ng buhay, naglalakad lang ako mula bahay namin Malanday hanggang bayan. Ngayon, pagpasok pa lang sa bahay, konting lakad ko pa lang, hinihingal na ako. Yung kanan kong paa, laging mabigat. Feeling ko, ang bilis ko na maglakad, pero ang bagal ko palang maglakad. Parang inaata ko lagi yung kanan ko. Tapos yung likod ng bato ko, laging manhid, kapag ginaganon mo, wala kang naramdaman. Tapos yung sakit ng ulo ko, sa wakas makakapagpa-check up na ako, saka malulunasan yung mga katanungan ko kung bakit ako nakakaranas ng gano'n, saka yung anak ko na palaging may sakit, may ubo, paulit-ulit. Para sa kanya, ang mga libreng pasilidad gaya ng klinik ni Kuya ay malaking bagay sa kanila para makatipid at sa halip, magamit ang gagastusing panggamot sa kanilang pang-araw-araw. Sa kabuuan, 349 individuals ang napaglingkuran sa serbisyong medikal. Samantala, sabay ding isinagawa ang bloodletting ngayong araw, katuwang ang Philippine Blood Center, kung saan 75 bags ng dugo ang nakolekta na magagamit ng libre para sa kapwa nating nangangailangan ng dugo. Ang paglawak ng klinika ay nagpapakita ng dedikasyon sa paglikha ng positibong epekto sa kalusugan ng mga tao. At habang pumapasok ito sa panibagong yugto, nananatili ang klinik ni Kuya sa pangako nito na sa tulong ng may kapal ay magbigay ng dekalidad na pangangalaga sa kalusugan, lalo na sa higit na nangangailangan nito. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mag-shoutout muna po tayo sa ating mga kausi ngayong araw ng Lunes na nakasama natin sa unang araw ng linggo. Unahin na po natin sina
at RVN Villalon Nangan, at Romeo Elardo, at Jojo Quizon 48, Nathan Bonoen, Emmanuel Montañez, at Glenn Guerrero. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Narito naman ang mga isyong dapat abangan mamaya sa Y News. The National Amnesty Commission opens its doors to receive applications for amnesty from rebel groups to foster reconciliation and bring them back into the fold of the government. United States President Joe Biden requests to lift the majority of restrictions on Israel's access to their arsenal of weapons. How does President Biden's budget request impact the oversight of the pipeline providing weapons to Israel, and what are the potential implications? You will want to hear it. Plus, Russia and Ukraine continue to exchange drone attacks over different regions. It's all coming up tonight. Discover the reasons behind the stories on Y News 8:30 p.m. only here on UNTV News and Rescue. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 111, versikulo 10, na nagsasabing, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod ng kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.